Good morning po sa inyo lahat. Amen. Pati nga po yung mga kamay ng mga pinagpala. Pati nga po yung mga kamay. Hallelujah. Amen po ba? It's a privilege again to bring the good news over this church. At I just want to invite everyone. Mamaya po ay yung Caustic Night po doon po gaganapin ko sa church. At ito po yung project ng yung church, Blood Wash. Sabi ko kay Pastor Mon, you can use this building, you can use lahat ng facilities dito kasi everything that we have here is also yours. Amen po ba? I was so overwhelmed kahapon po ay kakwentuhan ko yung ibang kabataan ninyo. At sabi nyo, may napanaginipan po kasi ako. Ikunento ko sa akin, kay Malen, kay Rose. Tapos si JJ natutun kahapon, si Christian. Ako po yung nanaginip na itong church ninyo, lumaki, mas malaki kaysa yung church namin. 3-story. Yun po ba? At dumalaw daw ako rito, sinalubong, ang pintuan daw doon, that's that. Pinuksan daw ni Pastor Mon, sabi daw niya sa akin, Pastor, tuloy ka, thank you daw siya, thank you. Sabi ko, thank you kasi thank you sa thank you. Pagkamak ko, yung sahig puro pinto. Amen po ba? Hindi kayo excited. Alam niyo ba ang panaginip ay galing sa Diyos? Yung iba pa tinuturo nila, pag nanaginip ka raw, kasi hindi ka nagdadasal, si Satanas po hindi pwedeng magbigay ng panaginip because he doesn't know the future. Ang panaginip mo is warning. It is also the message coming from God, but definitely the devil cannot give you any dreams. Kahit po napaka-aware yung panaginip ninyo, galing pa rin sa Diyos yan. Amen po ba? All you need to do is to pray, you don't understand. At kapag nanaginip po kayo ng twice, it will happen. At pagkakit ko raw, hindi ka katas-taas, nakita ko na yung music team ninyo, mga kabataan ng group, kumakain. Basta kain ka. Alam mo kung kinakain nila, nag-iisa-isang buong manok. Hallelujah. Amen. Do we believe in the Word of God? Ang ganda po yung tingin niyo, as we believe, so we speak. Amen po ba? Sino po naniniwala dito sa salita ng Diyos? Sino naniniwala sa salita ng Panginoon? Can we all stand, please? I want you to hold your Bible. Hold it by your right hand. Sabi po ng tingin niyo, as we believe, we speak. Yung wala pong Biblia, itaas ninyo yung kanang kamay at ang inyong kaliwang kamay, lagay ninyo sa inyong puso. Can you repeat after me? Let's make the devil mad. Now, repeat after me. I believe. Mahina. I believe. Sabihin mo natin ang hina. Dito. I believe. In the living Word of God. I can do what it says I can do. I can have what it says I can have. I can be what it says I can be. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Pagpapakan natin ang Diyos sa buhay. Batibay ka na sa buhay mo, yung sinabi mo magaganap sa buhay mo. Amen. Bago po tayo mag-upisa sa umagang ito, meron po ako bubuksan isang verse sa inyo at ito po natin ibabasa natin ha. I want you to open your Bible to Psalm 119 verse 19. Psalm o awit 119 verse 19. Amen. Sa mga nagmamarta sa likod, glory to God, hallelujah. Hallelujah. Amen po ba? Psalm 119 verse 89, I mean, verse 89. Psalm 119 verse 89. Naroon na po ba kayo? Dadalawa pa lang yung nag-email. Naroon na po ba kayo? Psalm 119 verse 89. Ito po sinasabi sa King James Version. Forever. Ibig sabihin forever. For the word of the Lord is settled in heaven. Ang ibig po sabihin nito, yung salita ng Diyos, kahit ano ang nangyari,
yung salita ng Panginoon, kahit ano pa man ang maganap, ito'y totoo. Salamat po sa dalawang amen. Ang ibig ko sabihin yan, yung salita ng Diyos, kahit ano mangyari, kahit ano ang maganap, kahit ano pa man, ito'y magaganap at magaganap at magaganap. Amen po ba? Amen? Sabi mo sa katabi mo, walang baloney sa salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, walang baloney sa salita ng Diyos. Amen, tandaan po natin yan. The Word of God, forever, nakalagay doon, are already settled, past tense, settled, past tense po ito. Ibig sabihin, ito'y sigurado at tiyak na magaganap. Amen po ba? Okay. Tandaan po natin yan. Lagi natin sasabihin sa sarili natin, ang salita ng Diyos ay tiyak na magaganap. Sabi nga nung MC natin kanina, ayun nagpatotoo pala, si Sister Mau, we need to ask God na makialam. Mga Kristiyano, kahit anong pagpupunyagi ang gagawin ninyo, hanggat hindi ninyo hinihingi ng Diyos ay makialam, hindi siya makikialam sa buhay natin. Tama po yung sinabi niya. Hihingin natin ng Diyos na makialam. Amen? Okay, so umaga po ito, ang pag-uusapan natin is about dominion and authority. Dominion and authority. And please open your Bible to the book of Genesis chapter 1. Hallelujah. Unang Bible po yun. Genesis chapter 1. Praise God. Parang naninibago ako sa church ninyo. Parang napakatahimik yata. Amen. Genesis chapter 1. Are you excited this morning? Amen. Amen. Alam po ninyo, yung mga excited, yung po yung makakatanggap ng regalo. Grabe! Ikaw as in max. Amen po ba? Genesis chapter 1. Are you there? God said, let us make. God said, let us, the Father, the Son, and the Holy Spirit, make mankind in our image, after our likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the beasts, and over all the earth, and over every creeping that creeps on earth. Ang bottom line po nito, God said, sinabi ng let us, nag-agree ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu, yung Trihead, sabi gawin natin ang tao sa wangis natin. Ang matindi po nito, yung gugawin na niyo susunod, at ibibigay natin sa kanila, sa Kanya, ang pamamahala sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa ipapawid, sa lahat ng nilikha natin sa langit, sa lahat ng nilikha natin sa lupa, sa lahat ng nilikha natin sa ilalim ng tubig, ibibigay natin ang pamamahala sa tao. Hello? Amen? So, God created us to have authority and dominion. Period. Kasi, yung sa umpisa natin kanina, sa Psalm 119, verse 89, pag sinabi ng Diyos, yung kanyang salita is forever and already settled in heaven. Now, nag-agree sila that God is given us the authority and dominion over all the earth. Hindi niyo po ba alam na ang Diyos po ay kapag siya'y gumawa ng batas, nire-respeto niya ito kasi ang Diyos natin mayroong integridad. Sabi mo sa katabi mo, integrity. Nakakalungkot ko, maraming Kristiyano walang integridad. Salamat po sa sino-ino niyo kasi totoo yun. Pag sinabing darating, hindi naman pala darating. Wala po tayong integrity. Minsan po, mangangako tayo sa Panginoon, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Lord, no matter what will happen, I will serve you for the rest of my life. Baloney. Amen po ba? Konting kaganapan lamang, tiwalag ka agad. Konting kaganapan lamang, baliktad ka agad. Nasa na yung promise mo? You just broke it. Amen po ba? Lord, I'll give you everything. I'll give you my tithes. I'll give you my offering. I will bless you, Lord. You're so good to us.
Dumating lang ang konting problema, baliktad ka sa sarili mo, unahin ko muna yung sarili ko. Unahin ko muna yung problema ko. Balawin na naman yung pangako ko sa Diyos. Ang Diyos po, pag siya ang nangako sa atin, it's already settled in heaven. Sabi niya, I give you authority and dominion. Period. Sabi mo sa katabi mo, makapangyarihan ka. Amen po ba? Hello? Makapangyarihan. Ang Diyos po, hindi siya makikialam. Meron po law. Ang tao, ginawa sa wangis ng Diyos. Tayo po ay espiritu. We are spirit being because God is spirit. Now, ang pagkakaiba natin, tayo po ay mayroong physical body. Hello? Now, spirit with physical body are the only one and the only one that can rule here on earth with dominion and authority. Kahit po ang mga demonyo, hindi po sila makakilos dito sa ibabaw ng lupa hanggat wala silang sinasaniban na katawan. Hello? And you are blessed. We are blessed. When God created the angels, angels are created as spirit being only, no physical body. Ang mga angel po, they are messengers. Messengers from God. Amen po ba? However, we, human being, men, we are not just messengers. We are the authority of God here on earth. Marami po mga Kristiyano talunan sa kanilang buhay Kristiyano kasi hindi nila alam yung authority nila. If you don't know your authority, you will be destroyed. Kahit pakiundag ka pa, kahit ano pang panalangin ang gawin mo, hanggat hindi mo nalalaman yung authority, God will never intervene over your life. Hello? Because you respect His words. Sabi niya, let's give them the authority. He appointed us. Bakit in-appoint niya tayo? Bakit ibinigay niya sa atin ang authority? If you are appointing somebody to reign or to govern or to give him something or her something to manage, ibig sabihin, yung taong yan na in-appoint mo, naniniwala sa kanya. Salamat po. Halimbawa, may business ako. Sasabihin ko sa iyo, gagawin kitang manager. Ibig sabihin, naniniwala ako sa iyo. Bakit kita bibigyan ng very critical position kung wala akong tiwala sa iyo? Hello? Hindi nyo pa nakukuha yun. Ibinigay sa atin ang authority kasi ang Diyos naniniwala sa atin. Hello? God believes in you. The problem is we always believe God, but we don't believe in ourselves. Salamat po sa 08. Yung mga problema sa Kristiyano, naniniwala sa Diyos, ang Diyos nagtiniwala sa iyo, ikaw walang tiwala sa sarili mo. Hallelujah. Nasa iyo ng Espiritu ng Panginoon. I'm talking about born again Christians. Nasa iyo ng Espiritu ng Panginoon. You have the Spirit of Christ within you. At tiwala sa iyo ang Panginoon. Ngunit wala kang tiwala sa sarili. Sometimes po sasabihin natin, mas maganda pastor kung aantayin ko yung sinasabi ng Panginoon. Baloney, false humility ang tawag dyan. God instructed us already. Huwag po tayo false humility. Hallelujah. You think you are humbling yourself before God? No, you ain't. Because God has given us already the instructions how to walk here on earth. Paano ba lumakad ang isang mananampalataya? Una, kailangan ang Espiritu ng Panginoon ang nangunguna sa atin. Hello? Then we follow what the Holy Spirit is directing us. And how could you know the directives of the Holy Spirit if you are not reading the Word of God? Basta naisipan mo maglikod, maglikod ka na lang. Akala nyo gano'ng kadali yun? No, it ain't.
ang sabi ng Panginoon, if you want to follow me, first of all, deny yourselves. Carry your cross. Hindi ibig sabihin magpapalo-palo ka dyan. Sabihin mo, pasang-pasang ba yung cross ko basta? Ayan po ba? Alam po ba ninyo yung cross na sinasabi? Hallelujah! Because sa mga persecution, your cross is your mind. Ito ang number one na kalaban natin, yung sarili nating utak. Sabi mo sa katabi mo, your mind is dangerous. Marami pong namamatay sa maling. Maling ano? Maling ano? At maling haka-haka. Akala ko kasi balawin. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Now, He appointed us because He believes in us. Sabi nga natin, Jesus believes in me. The Father believes in me. The Holy Spirit believes in me. How would I tell you that the Tri-God believes in you? God believes in you because before the foundation of the Word, He has chosen you. You and me. Ang Diyos mo hindi nagkakamali. Wala pong error sa Diyos. Ang tao nagkakamali, ang Diyos never. There's no error in Him. God has chosen me. He believes in me. God has chosen me. I am special. God gives me the authority. He let me have that authority. He has chosen me. Pinili ako ng Diyos. And nothing can hinder that because God has chosen you. Special ka sa Panginoon. Amen po ba? Pinili ako ng Diyos eh. Minsan kasi kung mamili tayo, ano ba ang gusto mo? Gusto mo? Yan, nagkakaya. Tapos ano ba? Kailangan yung kamukha sa samantala. Choice na ba? Ang Diyos po nabibili sa puso. Sabi mo sa katabi mo, you have a good heart. 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 God will never choose you if you don't have a good heart. Amen po ba? Now, ito po yung lesson natin. Dominion our authority. Do you believe in God? Don't you know that God believes in you? Tingnan niyo ito. Mark 11:28. Go to Mark 11:28. Mark. Matthew. Mark. Have your Bible with you. And I want you to underline this one. Mark chapter 11 verse 28. And I want you to meditate on this for the whole week. At sa mga nangihina, yung may mga nangi-spot sa inyo, yung may mga problema na kinakaharap, yung mga financial problem na kinakaharap, yung mga estudyanteng nag-aaral na hindi malaman kung anong kurso ang kukunin, may mga nanay hindi malaman ang gagawin, yung mga nakikitira lamang at wala pang sariling bahay, yung may mga problema na malalaki. I want you to underline Mark 11:28. Hallelujah. Are we ready, guys? Are we ready? Hallelujah. Mark 11, verse 23 and 28. Verse 23 and 24. Sabi nito, Jesus Christ is the one talking. Mark 11, verse 23 to 24. Truly, I tell you, whosoever says to this mountain, I want you to underline whosoever. Sabi mo sa katabi mo, whosoever. Sabi mo, ikaw yun. Be lifted up and thrown into the sea, and does not doubt at all in his heart, but believes that He, yung He, underline He, says will take place, it will be done for him. Let's concentrate on verse 23. In Mark 11:23, God never talked about Himself. Jesus never talked about Himself. The Holy Spirit never talked about Himself. In Mark 11:23,
The verse is talking about you and me. Salamat po. Dinilig nyo. Si Jesus po nagsalita, whosoever. Yung 11 po, Mark 11 verse 23, is not talking about God. It's talking about the believers. Na sinasabi dito, whosoever will say to this mountain. Ano ba pinag-uusapan natin kanina? Dominion and? Dominion and? Ngayon sabi, ibibigay ko pamamahala sa tao sa lupa. Kaya sinabi naman ni Jesus dito sa Mark 11:23, kung sino man daw, tayo yun, ang magsasabi sa bundok na to, na lumipat. Hello? Ano nakalagay sa Bible nyo? Kasi po may mga katuruan eh. Pastor, mahirap man ang bundok, haharapin ko, gagapangin ko. Kahit kung di na ako makalakad, gagapangin ko, maakit ko rin yung bundok na yan. Sinabi ba dyan, climb? Ano sinabi dyan? Whosoever climbed the mountain, nakalagay ba dyan? Whosoever say. Amen mo ba? Sinabi rin ba dyan na whosoever pray? Minsan po yung bundok na problema natin, dasal tayo ng dasal! Lord! Hallelujah! Napakarami ko problema! Nakabagka! Hindi gigilos ang Diyos kasi nakagilos na siya! He did his part already more than 2,000 years ago. He finished his part. What remains is your part. What remains is your part. Kaya po yung mga bundok, huwag yung sabihin, ipag-pray natin, ipag-fasting natin, magawa natin, Lord. Pwede lang bumaba, si Lord, papatukan tayo. Kaya nga, whosoever say, binigay sa atin ang kapangyarihan. Amen? Pastor, malalampasan ko rin ang pagsubok ito. Ang pagnalampasan ko, victory. Alam nyo, kaya mahirap na lumampas sa pagsubok because you start na sinasabi mo, makikipagbaka ako. Wrong! Believers should start victory! Nakikita nyo ba yan? If you have any obstacle in front of you, you need to start victory. Victory ang umpisa mo. Rejoice! Rejoice! Salamat Panginoon! Dahil sa obstacle na ito, napapatunayan sa buhay ko, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung iba agas paraan. Ano gagawin? Imbis na ang pupuntahan Philippians 4:19, pupunta kay Bombay 6656. Salamat po sa pangarakan. Bombay 56. Imbis na pupuntahan Philippians 4:19, that my God shall supply all my needs. Who is the supplier? Who is the supplier? It's God. It's not your work. It's not your job. It's not even your husband or your wife. Kaya pag sinasabi ng asawa mo, ako nagtatrabaho, sabi mo, baldaw nila. Hallelujah. God gives you as a source of my seed. Hallelujah. Kaya tayo nagkaroon ng hanap buhay, ito po yung source ng seed natin. Your work is not the answer to all your bills. It's the fruit of your seed that turn into 30, 60, 90, 100-fold. It's not your seed. Ang trabaho po'y binigay sa atin para magkaroon tayo ng itatanim na buto.
Pero kung sabihin, nakapagtrabaho na ako, nakapagbayad na ako, magkakaroon na ng camellia house. Palaw rin. You can have what you want. Whatever you say. Di po ba pag may problema tayo, gusto natin matanggal na agad? Ang nakalagay po doon sa Mark 11:33, ang bundok daw, pag sasabihin mo ang bundok at ililipat. Yung iba po kasi pag naglipat ng bundok, hallelujah, before we go to the movement of the mountain, hindi po sinabi sa inyo, akyatin yung bundok nyo, ha? Kasi may kanta kami nung araw na nasa religion po ako. Tulungan mo sa pag-akyat. Bandong. Kung nasa religion po ako, nakanta namin yun. Hello? God never told you to climb your mountain? You want revelation? God wants you to be a mountain dissolver. Dissolver. You dissolve your mountain. You don't need to climb the mountain. You dissolve the mountain. Ayun po ba? You must be a mountain dissolver. Sabi niya, if you would say to this mountain, move into the sea. Yung iba po magaling, Lord, ang problema nito, hihipag ko doon sa kamay ko. Lord, hallelujah. Kasi may kapangyarihan ka na ilipat, di po ba? Huwag yung ilipat ko sa kabilang pintuan. Lord, galing ako doon. Bakit? Papakitani sa asawa ko. Ilipat mo yung bundok na yan sa kanya. Hallelujah. Okay, saksakin mo, Lord. Saksakin mo. Kasi you never know nowadays. Sometimes po yung lalaki, naagaw din ang kapwa lalaki. Oh. Telling you the truth. Maraming ganon. So, mga kabilang bakod. Mag-umpisa na kung babae na sinamahan. Ako, nakakita lang yung isa. Amen po ba? Okay. Sabi dito sa, if you would say to this mountain, move. Bakit ang instruction sa atin ni Jesus Christ, be cast into the sea? Why? Kasi po sa sea, that mountain will sink. Lulubog. So gusto ng Panginoon ang mga bundok lumulubog. Mapapalubog mo yan. Makinig kayo sa akin. You cannot make the mountain sink by saying to the Lord, Lord, make it sink. Now, kasi binigay niya sa atin ang authority here on earth. You can tell that mountain will not be sink by your word, because the authority, the dominion is given upon you. Amen po ba? Wala na pong kinalakan ng Diyos sa bundok na yan. Lord, kung ito, Panginoon, ang kalooban mo, panlawin. Yung mga statement natin, kung ito ang kalooban mo, Lord, tatanggapin ko ito. Buong puso, buong katapatan, because I love you, Lord. I will be humble to you, Lord, for the rest of my life. Baloney! Sabi nung iba, Pastor, bakit ang pinipreach ng mga pastor, especially yung galing sa Amerika, most of the time is prosperity and blessings? Bakit bihira sila mag-preach sa holiness? Let me tell you something. You cannot be blessed unless you are holy. Hindi ka pwede pagpalain ng Panginoon kung hindi ka banal. You want to talk about holiness? Let's talk holiness. Sino ang makakapagsabing sa kanyang sariling gaway banal siya? Di ba yung kabanalan natin si Jesus? Di ba yung kabanalan natin si Jesus? Kung si Jesus yung kabanalan mo, you don't need anything to work. Itatrabaho mo ba yung kabanalan mo? No! Because Jesus made you holy already. Hello? Kailangan pa ba? Pinanamay siya? Ewan po ba? Ginawa ka ng banal ni Jesus. Sasabihin ng iba, by the grace
by the grace of God, you are made whole. Amen? Alam po ba ninyo, yung totoo, kasi po, sabihin mo sa katabi mo, yung totoo. Hindi ko yung peke, ha? Yung totoo. Yung totoo po, na tumanggap sa Panginoon, they will never continue to sin. Why? What they see is the goodness of God. Amen. Kaya kung nakikita mo yung kabutihan ng Panginoon, hindi ka magpapatuloy sa kasalanan. Sasabihin mo ngayon, ay hindi. Kasi kung if you try to work your holiness, madadapa ka. Holy ka lang kasi may makaharap. Pero pag nag-iisa ka lang, baldaw, ka lang. Amen po ba? Hello? Ay, dyan si Pastor Bon. Pero pagkagat ng dilim, wala naman dito yung mga leader ng Black Boss, dahil si Pastor Kelly. Yo, what's up, yo? What's up, man? Nasaan yung kabananan mo? Wala. Ang tawag sa iyo, sakang. Pagdating dito, praise the Lord. Paglabas dito, forget it. Revelation 3:16. Sabi ng Panginoon, if you are lukewarm, I will spew you out. Isusuka kita. Kung ikaw ay manigamgam. Alam niyo manigamgam? Mainit ka ngayon, mamaya hindi. I am a friend of God. Yeah, I am a friend of God. Yeah, I am a friend of God. Paglabas ko rito, I am a friend of Joe. I am a friend of donkeys. I am a friend of inuman. I am a friend of dabarkats. Sakang ka. You know why? You don't see the goodness of God. If you will see the goodness of God, you can walk. Even though temptations are left and right, even though you walk through the shadow of the valley of death, if you see the goodness of God, I keep on focusing to the goodness of God. I don't need anybody to be impressed. What I need is God to impress about me. Sabi ko sa katabi mo, walang plastikan. Sabi ng Panginoon, you would say to this mountain move over the sea. Hello? Meron tayong authority. Makinig kayo sa akin. Pag bukas yun ng refrigerator nyo at puno tubig, bigyan. Nakita nyo puno tubig, you need to point to the refrigerator. I am proclaiming, because whatever I say, I have the authority. I proclaim that from the top to the bottom of this bridge will be full of blessings coming from God. I declare! Pag nakita mo yung bank account mo, wala na naman, pag pindot mo ng ATM mo, hallelujah, the balance is below minimum. I declare and I speak that I see 6 digits over this ATM. I declare in the name of Jesus. Sasabihin man nung iba, hangal ka. Sasabihin man nung utak mo, siraulo ka. Sabi lang ng utak mo yun. God said it, it's already settled in heaven. Ako po one time, nagwithdraw ako dito sa BPI ng Angono. During that night, kailangan ko ng 20,000. Sinaksak ko po yung ATM ko. Ang lumabas balance ko lang 5,000. Sabi ko, Lord, tonight, I need 20,000. My balance is only 5,000. Amen? So what did I pull out my card? After pulling it out, sabi ko, Lord, I'm not a fool. I will put again my card and I will withdraw everything that I got.
Pagkaroon ko, pagpindot ko, libre ko 5,000. Lumabas po, 30,000. The following morning, I went to the manager. Sabi ko, kagabi nag-withdraw ko. 5,000 yung lalabas ko, lumabas 30,000. Okay, Mr. Sungkuan, hawakan mo muna yung pera, i-audit mo na namin. Audit mo na namin. Pag short, madali ka naman marami. In-audit ko nila, bago ka sabihin ko, wala akong short. Why? I declare. I declare. You need to declare. Glory to God. Alam po ba ninyo, all favors are given among God's children. If you just believe. Dito po sa ibabaw ng lupa, as we walk here, God gives everything to us already. Para pong magulang na pinagtayuan ng bahay, timplinado niya lahat sa iyo. Meron ka ng college fund, meron na lahat. Pagkatapos sasabihin niya sa'yo, anak, ipinag-prepare na kita lahat, pupunta ako sa malayong lugar. Tayo po yung mga anak, ay prepare na lahat, nabayaran tayo sa kasalanan, hallelujah, nabayaran na tayo sa masumpa, nabayaran na tayo sa sakit karamdaman, nabayaran na tayo sa kahirapan, pero hanggang ngayon, we are looking sa sabihin niya, Lord, please. Sasabihin Lord, my son, my child, my children, I did it already more than 2,000 years ago. In fact, before you were born into your mother's womb, you are already chosen by God to be a recipient of His big blessings. Hallelujah. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, matagal na akong napili. Isn't it? We want something that works, right? Amen po ba? Pag bumili po kayo ng gamit, gusto nyo, yung binili nyo, it must work. Amen po ba? And Mark 11:23 really works. Whosoever will say to this mountain, move into the sea, and does not doubt in his heart, he can have whatever he says. What an authority! Sa Tagalog nakalagay, ano man daw, sabihin natin sa bundok na lumipat, at huwag tayong magdududa. Kalaban po kasi natin yung sarili natin. Imposible. Imposible pa niyo. Lord, sinabi mo, magkakaroon kami ng house na bahay namin, parang bahay ng kalapati. Imposible. Lord, ang nanay ko, walang trabaho. Ang tatay ko, nagtrabaho. Imposible. Kasi po, ang tao, laging iniisip, hindi kaya. Pero kung titig mo yung kapangyarihan mo, makapangyarihan ka. Amen? Pag may sakit sa inyo, hindi na nyo kailangan mag-store with pastor. Pastor mo. Okay, mga leader, huwag na kayo magtawa. The authority that they have is the same authority that you have. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. So sabihin ng iba, magandang anointing ng preacher na yun. Baloney. Maganda si pastor kasi si pastor ay nag-aral, kumpleto sa training, baloney. Kahit makumpleto ka sa training, kahit na pinag-aralan mo na yung pinakamataas na pinag-aralan, kahit walang pinag-aralan, God is no respecter of person. Kahit baka, pinag-aralan, wala, kahit ano pa man ang estado mo sa buhay, God has chosen you. God has chosen you. God has told you. Ano kung babae ka, ano kung lalaki ka, kahit ano pa man ikaw, God has chosen you. He appointed you. At kapag ikaw tinawag ng Panginoon, kaya ka nga niya tinawag para patunayan sa sarili mo na kung ikaw lang, wala kang magagawa. Amen. Amen po ba? Amen. Pero may pangako ng Diyos, dominion ng authority. Wala pong anak ng Diyos na kawawa. Hindi mo yung katabi mo, sabi mo, walang kawawa. Anak ng Diyos.
Minsan mga Kristiyano nakakainis. Pupunta sa'yo, halimbawa may nangyari sa buhay mo, kawawa ko. Get out, they below me. Pag pinagsabi sa'yo, kawawa ka, sabi mo, lumayas ka sa pangalan ng Jesus. Amen po ba? Hello? Pag pinagsabi sa'yo, kawawa ka, parayasin mo, in Jesus' name, get to behind me, Satan! Tinawag mo sa tanas? Oo! Bakit mo pinatawag na kawawa yan? May pinagpala! Who are you to change the call of God? I am right! You can change it! God has done already! It cannot be reversed! Blessings are irrevocable. Tingnan ninyo nung diniceive ni Jacob si Esau. Hello? Nung dinlangin nga si Esau, pinagpala siya ni Isaac. Thinking that Jacob is Esau. Pagkatapos nung malaman nung batang huli, nagkabistuhan na. Sabi ni Esau, Ama, yung pagpapala ko, ang sabi ni Isaac, I'm sorry my son. I cannot reverse. The same thing with God. God will never reverse His word. Pag pinagpala ka, pinagpala ka. Hindi pa kay Job! Si Job! Pastor, ba't nawala lahat ni Job? Kung hindi na mabawi ang Diyos. Tapos sa book of Job, sinabi, God gives it, God takes it. Basahin mo muna yung Bible, kapatid. Ang nagsabi ng hindi ang Diyos, si Job! Inakusahan niya ang Panginoon! And God will never take anything. Si Lucifer nga, nag-rebelde sa langit. Siya ang leader ng angelic sa heavenly realm. Nung nag-rebelde sa Panginoon, kinuha mo yung authority niya? Hindi! Ikaw pa. Sabi mo sa katabi mo, ikaw pa. You were redeemed by the blood of Jesus. Ikaw pa, you were washed by the blood of Jesus. Ikaw pa, you were healed by the blood of Jesus. Ikaw pa, na pinagpala at binayaran sa pamalitan para ng Jesus. Ikaw pa. Sabi mo sa katabi mo, ako pa. Kapag may nagsasabi sa inyo kawawa, sipain nyo. Don't even say na kawawa ako. Ako'y pinagpala! Eh, naghihirap ka. Hindi ako naghihirap. This is my training ground! Kahit kasi kailangan qualified ako sa malaking blessing! Kasi po yung mga blessing na hawakan natin, kapag hindi tayo qualified, God will never waste anything. This is your training ground. Kung malapag ka sa maliit na bagay, sasabihin ng Ama, okay, give it to Him. Ay kung sa maliit na bagay, di ka mapagkatiwalaan. Nagtrabaho ka lang ng konti, lahat, nagbibigay siya, nagtrabaho ka konti ka lang, kita mo, Lord, bless tayo lang tayo saan. Yun, no? Lord, mga isang puso ko. Kung nakilala ko naman, may mga Kristiyano kasi hinuutang nila yung tithes nila. Salamat po, Zero. Ouch. Gusto ko magkatawa tayo. May mga Kristiyano hinuutang nila yung tithes nila. Hello? Holy Spirit mo, makakalisip mo yung Espiritu na kasinungalingan sa Ngalan ni Jesus! Ouch. May mga Kristiyano mo, hinuutang nila yung tithes nila. Amen. Amen po ba? At sa dito, di ba, Jesus, pag-sweldo mo, Lord, babayaran mo, balawin. Hindi mo na babayaran dito. In fact, yung tithes, hindi mo pera yun. 1/10 of what you earn doesn't belong to you. Dapat, wala kang kakwentang kapartner. At ayaw ko makipag-partner sa'yo pag nilalaman mo. Ikasampu na nga lang yung kanya, benta sa'yo, anong fa ang gusto mo? Parang pala ng Diyos na buhay. Alam mo, you must be a mountain dissolver. Let's go to Mark 11:24.
For this reason, I'm telling you, whatever you ask, sabi mo, whatever. Sabi mo sa kanila, whatever. Whatever you ask in prayer. Whatever you ask in prayer. Kanina po, nilayout natin yung foundation natin. All the authority and dominion are given unto us. Makinig kayo, ha? Ang Diyos po, ito na kanina yung sinabi nung nagpatotoo kanina, hindi po makikialam ang Diyos sa atin. Yung prayer po, ang talagang prayer, ang power ng prayer is to give God permission in your behalf. Kasi nasa atin ang authority on earth. And God will never violate that. Kaya kung nag-pray ka, halimbawa, pinag-pray mo yung financial mo, Lord, makialam po kayo sa ating mga financial. Hanggang you never declare na ang Lord makialam, hindi siya makikialam. Kasi in the first place, hindi siya makialamero. Second, He has to take with your word. Hindi niya babaguhin yung kanyang sinabi pag sinabi niya, magkakaroon. Authority on earth are given upon us. Kaya kailangan natin sabihin, Lord, makialam ka. Ibigay mo, be specific. Amen? Yung iba ko kasi kung mag-pray, Lord, I want to have a pastor, my future husband. Yung pala pastor ng albularyo. I want to have a leader of the church, a Christian, a born again, a one with holy fear from God. Okay, sabi ni Lord, binigay sa'yo. Wala naman trabaho. Kasi hindi mo sinabi, responsible eh. Tulog pa lang ang tulog. Marami pong Kristiyano pang baboy. God said, huwag ninyong pakainin ang tamad. Ang mga Kristiyano po kumikilos, patay lang ang walang pag-asa. When you are in your Christian life, try to get out of your house, find something to do. Hallelujah, you have the Spirit of the Lord. Hallelujah. Pero kung nasa bahay ka lang, hallelujah, abutin ka ng tansyo ng buka pa rin. Hallelujah. Kailangan manilis po tayo. Pagpapalay ng Diyos lahat ang hahawakan mo. Lahat ng hahawakan mo pagpapalay ng Diyos. Ito. Wala kang Kristiyano kamar. Sabi mo sa mga, wala Kristiyano kamar. Amen po ba? Believe. That is granted to you and you will get it. God never asked you to pay for it. God asked you to believe for it. Mga Kristiyano, ganito po. Sino yung wala kang bahay? Nasa bahay. Tuturuan ko kayo. Pag may nakita kayong bahay, at gusto natin ninyo, that's the desire of your heart. Amen po ba? Lord, this is the desire of my heart. Ituro mo, this is the desire of my heart, and you said in your word, whatever I ask, you give it in Jesus' name. Amen po ba? I ask you, Lord, right now, that this house belongs to me, and I believe it in the name of Jesus. Amen. Tapos every time you pray, what's this? Give thanks. Thank you, Lord, for that house. Oh, thank you, Lord. Huwag mo sasabi, Lord, kailangan. Sinira mo yung panalangin mo. Never and never destroy your confession. Be firm on your confession. Pag may na-hospital kayong kamag-anak at cancerous tumor, be firm on the word of God that that person is healed. Even though the doctor said you have a cancer, he has a tumor or she has a tumor or cancer, at nabibilang na ang araw ng kanyang buhay. That's the report of the doctor. You ain't nothing yet. Hindi mo pa nakikita.
the report of the doctors of doctors. You don't even see the report of the physicians of all the physicians. You don't even see the report of the living God saying, by my stripes you are healed. Hallelujah. I believe in the word. I keep on confessing in the word. Kahit araw-araw, nakikita ko lang deteriorate sa tao. Kahit araw-araw, bumagak sa aking kanyang health. I still stand in the word of God. I will fight a good fight of faith. Ito naman yung sinasabi mo, fight a good fight of faith means standing on the word of God. No matter what will happen, you stand in the word of God. That is fighting in the fight of faith. Hindi yung sasabihin mo, angkatin ko, panlawin. Hindi mo kaya angkatin. Stand in the word of God. Believe in the word of God. Receive the word of God. Believe on the unbelievable and receive the impossible. Amen. Amen po ba? Oh, glory to God. Lahat po tayo pinagpala sa totoo lang. Now I know the purpose why I'm here in the Philippines. Alam ko na, dati hindi ko maintindihan. Ngayon alam ko na. To impart the people of this country to a better life. Saying, enough is enough is enough is enough. I am a child of God. Sabi mo sa katabi mo, I am a child of God. Pag-may connector sa inyo ng Miracle. Tutulad na kayo. Let's know this. I am a child of God. Siraw mo ano? I am a child of God. Ay, pasabi niya siraw mo ka. Tumatayo ka sa salita mo. Sige ba kasi pagkasabi na siraw mo? Iklop na eh. Para kang speeder. Ang bilis tumiklop. Hello? Pag may sinabi lang sa iyo, sabi mo, oo nga, yun ang reality. Iklop na agad. Don't you know that all the promises of God are yes and amen? Don't you know that the promises of God you cannot see? But it will come to pass. Psalm 119 verse 89. Forever, O Lord, your word are settled in heaven. If God said it, that settles it. Amen po ba? Huwag tayo mabilis tumiklop. Alam niyo po ba si Abraham kaya pinagpala ng Panginoon? Sabi ng Panginoon sa kanya, watch this. I want you to offer your son, your only begotten son, Isaac. Sabi ni Abraham, Lord, nag-iisang anak ko yun, 99 na ako. Ang hirap gumawa yan, Lord. Tapos mawawala lang, 99 na po. Hello? Pero mayroong salita ng Diyos na tinayuan ni Abraham. Ano yung salita niyo? Abraham, pagpapalain kita. Gagawin ko ang libin mo kasing dami ng buhayin. Kanino magagaling yung libin niya? Kaya Isaac, diba? Nasa loob ni Abraham yun. Na kahit anong mangyari, kahit maiyalay man niya yung kanyang anak na si Isaac, ang Diyos ay gagamitin pa rin niya si Isaac. Kasi yun ang kanyang pangako na sinabi para nabihing ko yung laki at si Isaac ang gagamitin ng Panginoon. Kahit tanong mo yung oras na yun, ay nagtatalawang isip siya at kung ano-ano dinidikta ng kanyang puso at kaisipan. I believe si Abraham po very firm in the Word of God that he was be blessed by God sa pamagitan ni Isaac. Kaya po disidido siya nung ibaba na niya yung punyal. Decided na si Abraham. Hallelujah! Na ibaba yung punyal. Hallelujah! Kasi naniniwala siya sa Diyos. Ikaw kapatid, hanggang saan ang paniniwala mo sa Panginoon? Hanggang saan ang paniniwala mo sa Diyos? Hanggang saan ang pagtitiwala mo sa salita ng Diyos? Hanggang saan ikaw tatayo sa salita ng Panginoon? Hallelujah! At nung ibaba na niya, sabi ng Panginoon, Abraham! Now I know that you love me so much. Sabi ng Panginoon, Abraham, ngayon alam kong mahal na mahal mo ako. Oh, Abraham,
Abraham, now I know that you love me so much. Glory. Oh, hallelujah. Sabi, I want you to look. I provided the sacrifice for you. Yes. Hallelujah. I was so overwhelmed with this message. Nangyari sa buhay ko. I am in the midst of impossibles. But God is faithful. And He always provides. In which we think there is no way to escape. But the blessing is already there. Hindi nyo alam habang umakyat si Abraham doon sa kabilang side ng bundok, umakyat yung provide ni Lord. In that mountain of Moriah, no one lives. Wala pong buhay doon kasi masyadong malamig. Bakit mayroong dong ram? Bakit sa gitna ng mga imposible, mayroong pagpapala? Hallelujah, kapatid! Sa gitna ng imposible mo, may nakalaan para sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Just believe in the word of God. Do not believe in your heart. Do not believe in your mind. Yourself will deceive you. But God never will. Because His word, He stands forever. Yourself will deceive you. Your heart will deceive you. Your mind will deceive you. But God will never and never deceive you. Hallelujah. Kaya naman marami nasisirang relasyon. Kasi po nabibisip tayo ng puso natin. Palagay ko mahal ko siya. Pastor, palagay ko lang yun. Hallelujah. Palagay ko, Pastor. Pinag-pray ko siya sa Panginoon. Pinag-pray ko siya. Anong sabi ng Panginoon? Siya raw po. Sigurado mo. Dapat, kung kailangan mo ng confirmation, pag-pray ka, let other people tap you and the other people will say, siya na! Then you believe. Pero kung ikaw lang, alone. Kaya marami ko nadidisgrasya ng relasyon. Napansin niyo? Pagkasama sila ngayon, bukas sila na. Now we see it. Amen. Believe the unbelievable and receive the impossible. Amen po lang. Therefore, whatsoever things you desire. What's verse 24? Whatever things you desire. Hindi sinabing, whatever your will. Paligo yung prayer natin, nasa earth tayo. Makinig kayo, minsan po ang prayer ng Kristiyano, Lord, kung ano yung kalooban ko sa buhay ko, tanungin. Ang will ni Lord na ilatag na niya. Makinig kayo. The will of God has been delivered already. Kaya wag mo sasabihin yung kalooban mo, Lord. Hindi. You need to ask what you want. Iba kasi yung need at iba yung want. All of us need a job. Pero bawat isa sa atin may gustong trabaho. Sasabihin ng iba, gusto ko Panginoon, yung nakaupo lamang po ako at may nagsaserve sa akin ng coffee. Gusto ko Panginoon, ang trabaho ko ay yung nagdidisenyo ako ng mga building. Gusto ko Panginoon, ang trabaho ko ay tagahalo ng simento. Huwag niyo tatawanin yun. Hello, kung wala yung nakahalo ng simento, wala kayong tirahan na magaganda. Amen. Don't even laugh at them. Why? Pinagpala sila ng Panginoon. Hello, akala ko sinabi iba, ay, yung manager, pinagpala, balongi. Saan tayo pinagpala? Nakita mo, nagtitipid siya ngayon, nasa kalimutan lang siya. Isaw-isaw, kalimutan. Hello? Amen. And if you think that with the small kariton, at naging matapat ka sa Panginoon,
God will bless you more. Sa susunod, hindi ka nakakariton. Isaw-isaw on the go ka na. Meron ng boost. Hallelujah. At matakot ka pa rin. Mamaya, isaw-isaw mo. Nothing is impossible with God. Whatever things you desire, you believe that you shall have it. Amen po ba? Eh, huwag mo sasabihin, Lord, bahala ka na. Lord, bahala na kayo sa akin. Lord, kayo na po ang bahala. Yan ang mga prayer ng baloney. Amen. Dapat maging specific ka. Amen. Lord, makialam ka sa aming pag-aaral. Lord, makialam ka sa ganito. Lord, ganito yan. Lord, ganito yan. Doon na makikialam, Lord. Remember, authority belongs to you here on earth. God will never intervene kasi ayaw niya i-violate yung kanyang law. Dominion and authority are given to men. Amen? Kaya nga ito, makinig kayo si Jesus bago siya makyat. Ano sabi ni Jesus? All authority in heaven and earth are mine. Amen po ba? Tapos tinutusan niya tayo. These are the signs of true believers. True believers. In my name, they will cast out. Sino magkakast out ng demonyo? Sino magkakast out ng demonyo? Si Jesus ba? Tayo. If they lay their hands on the sick shall. Sino magkakatong ng kamay? Kita nyo, tayo din. Amen na? And if they drink poison or given by snake, nothing will harm beyond them. Hello? And I am giving them to the right to trample on serpents, scorpions. Luke 10:19. Sino na naman tatapak sa mga alas ng ulo ko? Si Jesus ba? Wala eh. This is our authority and dominion. Sabi mo sa katabi mo, makapangyarihan ka. Gamitin mo. Alam ko ba ninyo yung parable of the talents? Yung isang binigyan ng kaisa-isang talento hindi ginamit, ginawa sa lupa. Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, baka ikaw yun. Hello? Kaya nga po, nag-aaral tayo ng katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Enough is enough. Kasi po, hindi natin po pwedeng pilitin ng Diyos na gagawin niya isang bagay na ibinigay na niya sa atin. Ang Diyos pa pag ibinigay na niya sa iyo ang authority, hindi niya ito babawiin. Sasabihin lang sa iyo, anak, gamitin mo yung kapangyarihan mo na ibinigay ko sa iyo. Hallelujah. Use the authority that I have given to you. God is the source of all authority and all power. He gave it already to you and me. Use it wisely. Use it for the glory of God. Use it para ikaw hindi makapagtapakan ng kaaway. Use the power and authority. Kaya sabi ni Jesus, kayo ang mga tunay na mananampalataya. Yung Diyos natin ay tunay, no questions asked. Now, I have a question to you this morning. Dito po sa Mark 11, verse 23, sinabi ni Jesus, whosoever will say, makinig sa akin, you believe in God, right? Yeah. Don't you know Jesus Christ believes in you? Yeah. Hindi ka nabibigyan ng authority kung hindi siya naniniwala sa iyo. Hindi ka nabibigyan ng authority kung hindi siya sampalataya sa iyo. Kung naniniwala kang si Jesus ay Diyos, siya naniniwala din na ikaw ay kanyang alagad. Patunayan mo na ikaw ay alagad ng Diyos. May kapangyarihan ka. Gamitin mo. Gamitin mo. Gamitin mo yung kapangyarihan na binigay ng Panginoon. Because Jesus Christ believes also in you and me. Naniniwala din siya sa atin. Hello? Minsan nawa tayo ng nawa. Hindi mo pa magpapasting. Hindi ako kakain ng 40 days pa. Wait, hindi mo yan kumain. Tapos na yung boxing. Tiniteligas masyado yung TV mo. It's over! It's over! Just
receive and believe it, and you can have it. Amen po ba? When you believe, Jesus also believed in us. Tapos may bibigay sa inyo, ha? Never destroy what you preach. Ulitin ko, never destroy what you preach. Sometimes we are destroying what you preach. Sasabihin natin, I can do anything through Christ. God is the supplier of all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Nasa bahay kayo ngayon. Nandiyan ang problema. May problema tayo. Wala tayong ganito. Walang ganyan. Mga anak, pasensya na kayo. Kasi, alam niyo naman, ang hirap na buhay natin. While lonely ka na, you destroy already what you preach. Even your tithes. Kasi po, nagtatites tayo and offering. We are giving our tithes. Kasi sinasabi mo, God will open the gates of blessing at pangako ng Diyos yun. Bubuksan ko ang bintana ng pagpapala. Ano po ba? Kahit nagtatites ka, after your tithing, pagdating sa inyo, nagsasalita ka ng negative, sayang yung mga tinanim mo. Tapos sasabihin mo, basta, 10 years na ako nagtatites. Tapos, wala akong nakikita pagbabago. Okay, tingnan natin anong dahilan. Yung pala, yung confession mo. Pag nagtanim po kayo ng buto, huwag niyong bubungkalin. Salamat po sa inyong revelation. Pag nagtanim kayo ng buto, huwag niyong bubungkalin. Alagaan ninyo. Diligan ninyo. Anong pagdidilig nyo? Word of God. I declare. I declare. I declare. I declare. Yung po yung pandidilig ninyo. Salita ng Diyos. Itatanim ko ngayon. Kagaya namin, magtatanim kayo. Pagdating sa inyo, konti problema lang kung ano ang sinasabi. Yung iba pa, pag nag-away-away. Okay na. Alam mo, isa magsasalita na. Pag nag-away, gusto mo, maghiwalay tayo. Alam mo ba, sa araw na yun, akala mo, mabait ka, may pala, salbahe ka. Bakit ikaw pala mag-asawa ko? Ang daming mo ako doon. Ikaw pala pili ko. Hiwalay na tayo. Huwag mo mawawakan. Get your hands off me. Samantala nagpag-iapag ka sa kanya. Huwag may problema lang. Get your hands off me. Panloan ka. Kung ako naman yung lalaki, get your hands off me. Kung kailan tayo tumagat, saka sasabihin mo, get your hands off me. Panloan ka. Alam mo ba? You must say, I hate you. You are destroying everything that you planted. Amen po ba? Amen. Sabi mo sa kanya, I love. Ay, kung mahal mo ako, mahalin mo ako. Ay, mga lalaki, mamahalin mo mga babae. Hindi sinasaktan ng babae. Huwag mo sasaktan ng babae. Mamahalin ang babae. Kahit makulit siya, mahalin mo pa rin. Kapag-asawa mo na yan, wala ka na magagawa. Kung hindi mo naman case, mag-pray ka, Lord, mag-rapture na po kayo. Glory to God. Kaya mga babae, pag nagsalita yung kasama yung mag-rapture na Lord, ibig sabihin na sa inyo yun. Mag-Diyos din yung narigaw. Amen po ba? Amen! Revelation number 3. The scripture has nothing to do with what you believe. Kung ano yung pinaniniwalaan mo sa sarili mo, the scripture has nothing to do with it. Ulitin ko, kung ano yung pinaniniwalaan mo sa sarili mo, walang magagawa ang salita ng Diyos. Why? Because all authority and dominion here on earth belongs to us. Kaya kung naniniwala kang ulo ka nga. Pero pag naniniwala kang kawawa ka
Kasi yun ang pinaniniwalaan mo. Pag naniniwala kang kulelat ka talaga. Alam mo kanina may nagpatotoo? Sabi, scholar ako, ganyan. Alam ko rin yung hindi na po ako nagtataka. Lahat po ng anak ng Diyos ay tulong palang punto. Huwag na po kayo magtaka. Magpasalamat kayo sa Panginoon. You need to expect those things that you are the head and never be the tail. Expect that you are blessed. Mag-expect na po kayo. Huwag na kayo magtaka. Huwag na sasabihin, God, thank you, Lord. Hallelujah. Pag bumalik ko kayo, huwag na kayo magtaka. Mag-thank you sa Panginoon. You expect already that you are being healed. You expect that all of you will be debt-free. Expect na po ninyo na palagilipan ko dahil yung building na ito naging 3-story building. Alam mo, kayo kakain ng manok at isa-isa. Amen po ba? Think what God thinks about you. Jeremiah 29:11. Sabi ng Panginoon, my plan for you is for good and not of evil. And to give you hope and future. And to give you hope and future. So, yun ang isipin mo. Lord, thank you. Your plan for me is for good. Nakatira man ako yun sa barong-barong. Lord, your plan for me is for good. I receive it, O Lord God. And not of evil. Oh, Panginoon, wala pong tao magpamahamak sa akin. Hallelujah. Amen po ba? I receive it, Lord God. Your plan for me is for my own good. I receive it in the name of Jesus. Huwag ko sasabihin. Alam po ninyo, pag kayo Kristiyano at hindi kayo naniniwala sa prosperity, you are not welcome in heaven. Ulitin ko po yun. Kapag may mga Kristiyano hindi naniniwala sa prosperity, you are not welcome in heaven. Hindi nyo alam ng heaven eh. Pagpasok po ninyo sa heaven, ang lalakaran nyo, ito! Woo! Hallelujah! Ang mga bahay natin doon, mansion! Hindi mo galing sabihin sa Panginoon, pagdating mo sa langit, Lord, meron na ba ka na? Beside the prayer that Jesus teaches us, sinabi niya, your will be done on? Your will be done on? On? Sabi mo, earth. As it is in? Malay. Sabi ng Panginoon, iuwi niyo na kayo ng langit. Dapat ang langit mo, umpisa na. Dapat ang langit, dito na. Your will be done on earth as it is in heaven. And I deserve to be blessed because God blessed me. If God blessed me, who are you to stop my blessing? Your will be done on earth. Umpisahan nyo na. Amen po ba? Ito po ang makawakas. Ephesians 3:20. Ephesians 3:20. God is willing to bless you exceedingly and abundantly beyond what you asked or think. Amen po ba? God is willing. Sabi mo sa katabi mo, gusto pala ng Diyos. Sabi mo, gusto pala ng Diyos. Dapat palahin ka, higit sa iyong hinihiling. Ang hinihingi mo, up and down lang. Sabi ni Lord, no, mansion, hindi bigay sa iyo. Amen po ba? God is willing to bless you exceedingly and abundantly. Beyond what you ask. Pero may katugtog yun. May katugtog yun. Depending on the power of God working on you. Depending on your confession and belief. Yung kung ibig sabihin nun, depending sa paniniwala mo at sa sinasabi mo. Pero hindi siya. Amen po ba? Amen. Oh. I was redeemed. I was purchased. Amen po ba? I was healed. Amen po ba? Amen?
So, umagang ito, mga kapatid, if you believe on that mountain will be and it shall move. Depending on the word that you say. Huwag mong sasabihin, Lord, kasama kita hand in hand. Aakatin natin yung aking mundo. At pag hindi ko na kaya, Lord, pasalin mo po ako. But know me. Gusto ng Panginoon, you are a mountain dissolver. Sabi mo sa katabi mo, you're not a mountain climber. Kailangan daw mountain dissolver. Amen? Kaya sabi, cast into the sea, and nothing is impossible for you. Sino pa ngayong umaga ito, yung may mapitinding gustong matanggal sa kanyang buhay? Gaya ng kahirapan, sakit, karamdaman, pagkakautang, sino ba yung dapat ko matanggal ko may Lord? Sabi ng Panginoon, if you akalis pa tayo para may utang, huwag po kayo mahihiya. Testimony po yan. Testimony yan. Para pag sa susunod, pag nagsabing sino rito yung may mga utang, wala na nagtataas. Mag-iba kayo ng tanong ng pastor, sino ngayon ang nagpapautang at nagtataas? Hallelujah! Amen po ba? Amen! Yung may mga problema po, namabitin po. Tingnan mo na yung taas. Ito pa may sasabihin ako sa inyo. You can dissolve your mountains, not Christ. Amen. Kasi po, nagawa na. May gagawin natin umaga nito. Tutusan po yung bundok na yan na lumipat sa dagat. Sa dagat mo kalipatin kung sa kapitbaran o sa kabilang kanto kasi makikita po ninyo ng bundok. Amen po ba? O kaya mamaya isipin mo yung kagalit mo. Lord, ilipat mo ang bundok na to. Bundok na to kakautang. Doon sa boyfriend ko. O sa girlfriend ko. Huwag na yun. We need to resolve that problem. Amen po ba? Today, this morning, you need to confess. You do your own. Because you have the power. Let's all stand.